Welcome to Deep Dive. In this episode, we talk about the notes of Edgar Cayce, about fairies, elves, elementals, and gnomes, a compilation of his extracts. Kumusta? Handa ka na bang sumama sa amin sa isang medyo kakaibang usapan ngayon? Ito yung tungkol kay Edgar Cayce, di ba? Oo, siya nga. Ang mga sinulat niya mismo ang sisilipin natin. Particular yung mga pananaw niya sa mga nilalang na madalas na sa kwento lang. Mga juwata, duwende, yung mga ganyan. Tama, at elementals pa nga raw. Galing to mismo sa mga tala at yung mga readings na nakolekta ng Edgar Cayce Foundation. Okay, so ang tanong siguro, ano ba talaga yung sinasabi niya? Kasi di ba madalas, isinasantabi lang natin yan, parang katang-isip. Yun na, titingnan natin based mismo sa mga dokumento niya. Paano ba niya to tiningnan? Sige, saan tayo magsisimula? Sa pagkabata niya? Oo, doon tayo mag-umpisa. Noong bata pa raw siya, si Eddie, yun ang tawag sa kanya. Eddie, okay. Madalas daw siyang may mga kalaro, pero siya lang ang nakakakita. Saan daw ito nangyayari? Sa bahay nila. Sa bakuran daw nila. Lalo na ro doon sa may kamalig tsaka sa hardin. May mga kwento pa nga na parang nakikipag-usap siya ron sa yumaong lolo niya. Talaga? At anong sabi ng pamilya niya? Ayon, magkaiba yung reaksyon. Yung tiyahin niya, ang tingin daw parang masama yun. Imahinasyon lang daw. Yung typical na reaction siguro. Oo. Pero yung nanay niya iba. Kahit hindi raw niya lubos maintindihan, parang naniniwala siya kay Eddie. Sinusuportahan niya. Ganon na nga. Sabi pa raw, hindi dapat ito pagmula ng parusa. At ito pa, yung medyo wild. Ano yon? May isang beses daw na pati yung nanay niya, nasilayan din daw yung mga kalaro ni Eddie. Wow! Seryoso? Pati nanay niya? Ibang usap yan Di ba? Tapos, habang lumalaki si Cayce, isinulat niya na yung mga playmates niya, nag-iiba-iba raw. Depende sa lugar? Oo, meron sa hardin, tapos sa may lumang sementeryo raw, pati sa bunton ng dayami. Pero ang paborito niya raw talaga, yung kakahuyan. Sa gubat. Oo, doon daw siya natutong parang makausap ang mga puno. At nakasalamuhan niya yung tinawag niyang elves of the trees. Elves of the Trees. At ito bang mga ideya na to, lumabas din ba sa mga sa mga readings? Oo, lumabas din. Hindi lang to personal na experience. Okay. Kasi yung readings, yun yung parang nasa trance stage siya, di ba? Tama. Doon sa mga readings niya, binabanggit niya yung elementals. Sila raw yung parang pundasyon ng material na mundo. Parang basic forces or energies. Elementals. Okay. Pero teka, yun din ba yung mga fairies, gnomes, yung mga ganon? O iba pa? Magandang tanong. Based sa mga nabasa ko sa readings niya, parang nilinaw niyang iba pa yung mga specific na nilalang tulad ng brownies, pixies, fairies at gnomes. So, hindi lang sila basta energy. Hindi raw. Ituturing niya silang mga tunay na entidad, may sariling pag-iral kumbaga. Meron pa nga ang isang reading para sa isang 14 years old na babae. Anong tungkol doon? Nakakakita raw kasi yung bata ng fairies at gnomes. Ang payo sa kanya ni Cayce, parang wag daw siyang matakot, natural lang daw yun sa kakayahan niya. Wow, parang validation yun para sa bata, no? At may pruweba ba kahit yung mga kwento-kwento lang na sumusuporta dito? Meron. May isang kwento si Joan Grasser. Siya yung dating director sa ARE, yung foundation ni Cayce. Okay. Anong kwento niya? Tungkol to sa isang litrato. Polaroid camera daw yung ginamit, mga 1972. Polaroid. Sige, anong nakita? Ayon sa kanya, kitang-kita raw sa picture yung ilang maliliit na lalaki. Nakaberde raw na damit, tapos pulang kurbata pa. Nasa isang halaman daw sila. Pero hindi sila nakikita ng mata lang. Yun na nga sa litrato lang daw lumabas. Ang nakakatuwa, nandoon daw noon si Hugh Lynn Cayce, yung anak ni Edgar. Yung anak niya, anong sabi niya? Simple lang daw sinabi, hindi sila palaging nandyan. Parang normal lang sa kanya. Grabe, parang, nandyan na naman sila, ganun. Parang ganun nga. Nakakaintriga, di ba?
Bukod sa ganyang mga biglaang pagsulpot, may mas personal o matagalang koneksyon din bang nabanggit si Casey sa mga to? Meron din. May mga sulat siya para sa isang babaeng tinawag niyang Ana. Sino si Ana? Pinaniniwalaan niyang si Ana ay reincarnation ng isa sa mga naging kalaro niya noong bata pa siya, yung mga di nakikita. Ah, wow. So, nag-reconnect sila. Sa mga sulat nila, pinag-uusapan nila yung mga dati nilang karanasan. Kasama raw yung little folk, yun ang tawag nila, tapos kung paano sila pwedeng kumonekta ulit sa buhay na to. Grabe yung lalim ng paniniwala niya, no? Oo, meron pa nga isang panaginip si Casey na naitala. Nakita niya raw ulit yung mga fairies at elves ng kabataan niya. Sa panaginip. Oo, tapos kasama pa raw yung ilang yumaong kaibigan niya. Ang interpretasyon daw sa reading nito, parang babala o tawag pansin, galing sa mundo ng espiritu. Tungkol saan daw? Posibleng may kinalaman daw sa kalusugan niya noon. Parang paalala. Interesting. At itong ideya na to, yung pakikipag-ugnayan sa kalikasan na parang on another level, hindi lang naman siguro si Casey ang may ganitong claims. Tama ka, nabanggit din sa mga sources natin yung iba pa. Halimbawa, si George Washington Carver. Ah, yung sikat na inventor. Oo, siya nga. Sinasabi rin na nakakoneksyon daw sa malalim siyang kalikasan. Nakikipag-usap daw para sa mga gawa niya. Pati yung sa Findhorn, di ba? Sa Scotland. Ah, oo. Yung Findhorn community, sikat yun. Ang claim nila, nakikipagtutulungan daw sila sa mga nature intelligences o devas. Devas. Parang mga anghel ng kalikasan. Parang ganun nga. Para daw mapalago yung mga hardin nila doon kahit na yung klima parang hindi naman angkop pero ang ganda ng tanim nila. So para kay Casey at sa mga katulad niya, itong mga di nakikitang nilalang parang totoo sila. Bahagi ng mas malawak na realidad. Mukhang ganun nga ang pananaw niya. Isang realidad na hindi lang natin basta nakikita o tinatanggap ng karamihan. Ang dami nating natalakay mula sa mga sinulat ni Casey, mula sa pagkabata niya sa readings hanggang sa koneksyon sa iba pang may katulad na karanasan. Oo, medyo malalim nga tong usapan na to. Kaya para sa iyo na nakikinig, iiwan namin sa iyo itong isang tanong o isang bagay na pwedeng pag-isipan. Ito, kung sakali lang naman na itong mga nilalang na to, yung mga madalas nating isipin na pantasya lang, mga fairies, gnomes, diwata, duwende, ay may aspeto pala ng katotohanan para sa ilan, tulad ni Casey o ni Carver o yung mga taga-Findhorn. Kung totoo nga sila, kahit para lang sa ilan? Oo, paano kaya nito posibleng mabago yung pagtingin natin? Hindi lang sa kalikasang na nakikita natin, kundi pati na rin doon sa mga bagay na, alam mo yun, hindi pa natin lubos na nasusukat o nauunawaan. Anong implikasyon nito sa iyo? Anong sa tingin mo?